Hanggang kayang makapunta dito sa Antipolo ay pupunta siyempre lalo na pag pilgrimage season. Pero since ako ay isang researcher, bahagi na rin sa akin yung makapaghanap ng mga bagay-bagay tungkol sa mahal na Birhen ng Antipolo. Tuwing nakakakita ako, tinuturing ko ito parang blessing. Kasi natutuwa akong makita yung mga lumang larawan ng lumang simbahan ng Antipolo, gayon din yung mga lumang larawan niya, mga novena. And over the course of 10 years bilang isang collector, doon ko na-encounter lagi yung mga lumang gamit ng Antipolo. Si Philip Medina, isang devoto mula sa Cavite, isang mag-aaral ng kasaysayan at bahagi ng Cavite Historical Society. Ang earliest memory ko ay yung pagpunta dito sa Antipolo kasama yung mga magulang ko, lalo na pag nagpapabasbas ng sasakyan. So alam ko, pag bago ang sasakyan, kailangan mo iakyat dito sa Antipolo para maiwasan mo yung mga aksidente. Sa mahabang panahon, hindi ako nakapunta ng Antipolo. Bumalik lang to nung ako ay nasa kolehiyo, bahagi ng pag-aaral namin sa social anthropology. At doon muli na mulat yung aking memorya tungkol sa mahal na Birhen. And simula noon, nagkaroon ako ng mataas na interes sa kanya kasi nasa imahe niya yung pagiging mukhang Pilipino ng ng mahal na ina. Kaya malapit yung damdamin ko sa kanya. Hanggang kayang makapunta dito sa Antipolo ay pupunta siyempre lalo na pag pilgrimage season. Pero since ako ay isang researcher, bahagi na rin sa akin yung makapaghanap ng mga bagay-bagay tungkol sa mahal na Birhen ng Antipolo. Tuwing nakakakita ako, tinuturing ko ito parang blessing. Kasi natutuwa akong makita yung mga lumang larawan ng lumang simbahan ng Antipolo, gayon din yung mga lumang larawan niya, mga novena. And over the course of 10 years bilang isang collector, doon ko na-encounter lagi yung mga lumang gamit ng Antipolo. Noong 2017, ako ay na-angioplasty. So, nagkaroon ako ng heart attack at the age of 37 years old. So, habang nag-iintay sa operasyon ko, nagdasal ako sa mahal na Birhen na pagalingin niya ako at yung succeeding life ko, iaalay ko para sa pag-aaral at pagbibigay pugay sa ngalan niya at sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Bahagi rin kasi ng trabaho ko yung maglakbay. Kaya nagpapasalamat ako lagi sa aking safe travel. Naaalagaan niya ako tuwing ako ay bumabiyahe, nagmamaneho. Yun lagi naiisip ko. Pangalawang naiisip ko tungkol sa mahal na Birhen ay yung link ng aming simbahan sa Silang at saka ng Antipolo. Kasi tatlo ang simbahan ginawa ng matandang Jesuita, ang Antipolo, ang Taytay at Silang. Kaya malapit rin talaga sa puso ko ang pagdedebosyon dito sa Antipolo. At syempre, ang ikatlo ay ang kanyang imahen na makikita mo yung pagka-Pilipino. So, hindi makakaila na talagang siya ang ina ng bansang Pilipinas. Siyempre, tuwan-tuwa kami na nakarating ang mahal na Birhen noong 2021, nung ang simbahan namin ay na-declare bilang diocesan shrine. Ang kauna-unahan naming bisita ay ang mahal na Birhen ng Antipolo. Kaya kinakagalak yun ng aming rektor. Kasi yung rektor namin noon may outgoing at may incoming. So pareho nilang nasaksihan ang pagdating ng mahal na Birhen ng Antipolo sa Silang. At syempre, ang lahat ng mga tao na deboto rin ng mahal ni ina ay masaya ng araw na yun. Panalangin natin sa mahal na ina ay kapayapaan sa buong mundo. Sapagkat tayo ay narito sa panahon na full of uncertainties. Diba? Marami tayong mga alinlangan sa buhay sa ngayon at panalangin natin ang kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon. Ang mahal na ina ay may iba-ibang titulo, subalit iisa pa rin ang mahal na ina. Siya ang ina ni Jesus, diba? Ina ng Diyos. At kung ano man ang titulo niya, Antipolo man, Ladaval, Candelaria, Del Pilar, ay manalangin tayo at manalig sa ating mahal na ina sapagkat pag dumulog tayo sa ating ina, alam natin na hindi niya tayo pahihindian at lagi niya tayong ilalapit sa kanyang anak.
Muli, ako po si Philip Medina, isang deboto ng Mahal na Birhen ng Antipolo at ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, anong kwento mo?